Habang istorya. Actually, ang Palawan Pawn Shop started in Puerto Princesa, Palawan in 1985. Kaming mag-asawa lang. At alam niyo ba kung magkano yung puhunan namin? 40,000 pesos. Wala nang iba. 40,000 pesos we started Palawan Pawn Shop. Actually, kulang na kulang yun sa maski na ang pasangla noon, isang relo 50 pesos, plancha 50 pesos, no? Meron pang TV, no? Ang mahirap, may magdadala ng refrigerator. Pagdating doon, pag-testing mo sila, kawawa naman talaga yung mga customer. Pero, nalagpasan natin yun. Nagtiwala sa atin yung mga kaibigan, kamag-anak, nagpairam ng pera. Hanggang sa lumaki kami, after 2 years, nakatayo kami ng another branch. And another 3 years. So total 5 years, meron tayong 3 branches sa Palawan. And then, nung lumaki, nadagdagan pa, nung umabot kami ng mga 17 branches sa Palawan, naisip namin, it was time to go out of Palawan. At ang unang pinuntahan namin is Negros Occidental. Why Negros Occidental? Because merong Negros Navigation na barko, no? Hindi na ako nag-aeroplano, no? Nag-barko kami from Puerto Princesa, daan ng Puyo, daan ng Iloilo, and then Bacolod. So nagtayo tayo ng 3 branches sa Negros Occidental noong 1998. So 1998, after 2 years, pumunta tayo ng Panay Island, Iloilo. At naglagay din ng mga branch. Unti-unti ito hindi ito mabilis. At isa-isa, dalawa. And then, bumalik tayo ng Dumaguete. At doon yun na yung jumping ground to Cebu. May istorya ako dyan. Nung dumadaan na tayo sa Western Visayas, paglipat ng plane, pagkita ko ng Cebu, wow! Cebu is the center of Visayas and Mindanao. At dito rin ang parang economic capital. So, isip ko we should have some presence, no, dito. So ito nga, enter si Eileen. Eileen is from Dumaguete, no? And I asked her to help me. Siya ang nagdala ng Palawan Pawn Shop dito sa Cebu. 21 years ago. So, pero before Cebu City, alam niyo ba, ang unang branch namin sa buong Cebu is Bantayan. Bakit Bantayan? Kasi, from Negros Occidental, yung Cadiz City, may boat to Bantayan. So doon tayo start. And then nung meron na tayo isang branch, from Dumaguete na, ang invasion namin to Cebu City. So, ayun, from Cebu, pumunta kayong Bohol, and then started it, no, alam mo, hindi madali, no? Pumunta ka dito, sabi nga ni Eileen, hindi kami kilala. Walang kilala ng Palawan. Ang Palawan, ano yun? So, we had to work doubly harder para mapakilala yung brand. At ginawa namin to sa pamamagitan ng we offer the best products, the best services. Ang advertisement natin nun, parang hindi pa pinapanganak yata si Mileno. Parang nasa itlog pa ako. By word of mouth lang ng aming mga associates, no? Mga empleyados ng content associates. Every Sunday, wala kaming work, punta house to house, bigay kami ng mga flyers, nakipag-usap kami sa mga lessors. You know,
we take care of our partners. So parang we are fair. Pagka nga nakita namin, bababa yung offer nilang rent, sasabihin namin, pwede ba taasan mo? Saka makakita ng ano, no? Taasan mo, lagyan mo ng escalation clause. Kasi gusto natin long-term relationship with our partners. So, tiyaga, no, the story of Palawan actually is a story of struggle. It's a story of passion to succeed. At very proud kami dahil hindi lang naman ako ang dahilan nito. Lahat ng mga pioneers, mga kadre na dinala namin from Palawan. No? Yung iba naman from Dumaguete, Iloilo, dinala rito, natuto silang mag-Cebuano. Bisaya. No, mag-Bisaya. Oh. So we're very proud. Gusto ko bang kwento na yung ibang mga lessors, sabihin na, di Palawan, baka hindi magtagal yan. No? And they were proven wrong. No? Hanggang sa ngayon, lessor pa kami. Lessee pa kami nung mga lesson. Okay, so from Cebu, doon na kami nakapag-start na mag-expand. And Cebu really, Visayas actually played a major part in our success. So fast forward today, malaki na si Palawan. Thank you. At dahil dyan, Tayong pagsilbihan natin ang mga tao. Kailangan lang namin nun, huwag malugi. Yung puhunan namin na lahat na ng puhunan nilagay mo 40,000, ang purpose mo sana huwag malugi. Pero later on, nakikita natin na ito palang ginagawa natin, ang dami natutulungan. So that gave us inspiration to continue and expand. So, siyempre, startup companies, walang puhunan. Walang bangko magpuutang sa'yo. Sino magpuutang sa'yo? Wala ka pang ating to show ka pa eh, no? Pero ang pinaka-importante is your reputation. Pagka reputation mo, pag nanghiram ka, binabayaran mo, hindi ka pa nasubas, no? Nakikita nila na hindi ka naman sugarol. No? So, pagtitiwalaan ka nila, and we're very proud na we developed this culture in our company. The upright culture na pinagpilit, tiyakap ng ating mga empleados at pati ng aking mga anak. I'm very proud na yung aking mga anak na lima sila, they started in different multinational companies. And now, look at si Carlos, siya na President and CEO of our company. So, siguro mamaya, ikikwento ni Carlo how they got interested. No? Kasi nung nagsimula ang Palawan Pawn Shop, siguro 5 years old na siya. Yung panay 7 years old. So, and then after university sa UP, they worked, si Carlo nagtrabaho sa Canada as an engineer. Si Lydia naman worked as accountant sa SGV. Pero ayun nga, we developed this culture hindi lang sa aming pamilya, kundi sa buong Palawan Pawn Shop family. And I hope it will extend to our brand ambassadors and to everybody na maging upright tayo. Thank you. PAFCIP. PAFCIP. What's the meaning? P, you should offer the best products. P, products. Best product. Mahirap naman ibenta. Bilhin nito, hindi ito ang the best. No, kailangan the best product. Number 2, kailangan alam ng tao. So, you advertise. So, through itong ating brand ambassadors, no? Maganda yung produkto mo, kailangan malaman ng tao. So, PA. F naman means yung frontliners. Pagdating naman sa branch, kailangan alam ng mga associates mo what they're selling, no? By heart. At meron silang drive to do it.
Yung C is construction. Yung aming paggagawa ng mga branch should be, meron kaming term dyan, MMA. Ano yun? Maganda, matibay, komportable. And yun, incentives. Ang ginagawa namin sa lahat ng aming produkto, may incentive yung ating mga associates. Halimbawa, may isang lab, meron silang something yun. Na binibigyan na namin sa hapon. Kaya, naiipon nila yung sa hapon, may inuwi na sila. And yung huli, promo. Kailangan meron kang promotions para, lalo pa pag hindi pa kilala yung brand mo. Pero may kulang pa ron. Ang kulang doon is yung organisasyon at saka yung kultura. Kasi kahit maganda yung plano mo, kung yung organisasyon mo ay kulang at wala silang kultura, walang drive. No? Yung sinasabi namin dito yung you should have the burning passion to succeed. No? Para mo magawa ang iyong mga plano. Okay. Ang panghuli, nasasabihin ko, aking paniniwala, the company that stops to grow starts to die. Pag hindi ka na lumalaki, hindi na yung umpisa ng pagkamatay. Okay, thank you.